Magandang araw po mga kababayan, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng Chris Pao, Part 2, so ready na ba kayo? Okay, mag-intro muna tayo. Good evening. Pwede ba ako maupo? Sige. Para nga pala sa'yo. Thank you. At dito napatanong po si Chris ni kay Sir Paul. Nasaan po si Edith? Pinabibigyan niya po ba to? Wala siya pero pwede ba akong maupo? Sige po. At nagtanong na naman ulit si Chris ni kay Sir Paul. Kasi dito, bakit wala po siya? Hindi na siya darating eh. Bakit po? Hindi ko rin alam kasi hindi ko siya makontak. Kaya naisip ko, ako na lang yung mapunta rito para hindi ka naman nag-iisa. Para hindi ka malungkot. Kasi hindi naman pwede yung team. At sinabi ni Sir Paul na yung flower ay galing sa... And yung flower nga pala, galing sa akin. Sana all. Naguna kang makita, alam mo ba? Sinta aking puso'y tadhana na. Malungkot At napatanong na rin si Sir Paul kay Chris na, ka ba? Oo, kasi hindi dumating si Edith eh. Sorry kung hindi siya dumating. Although pinayagan kita, alam kong malulungkot ka. Pero nung tinawagan ko si dito, nakonta ko naman siya kanina. Sabi niya sa akin ay hindi na daw talaga siya makakapunta. Sabi niya ay pupunta na siyang abroad. at dito napatanong na rin si Chris ni kay Sir Paul. Bakit di siya nasabi sa akin? Hindi ko rin alam kasi hindi rin namin alam na ganun yun eh. Meron pala siyang apply at natawagan siya kahapon na paalis na siya. Kaya kanina ay nag-flight siya papuntang Maynila. And sabi rin niya, humingi siya ng pasensya dahil hindi kanya sinipot at hindi na rin niya maitutuloy yung kung ano yung napagsimulan ninyong dalawa. At sabi ni Sir Paul kay Chris na okay lang. Pero okay lang naman yan kung wala siya. Tsaka hindi lang naman siya yung lalaki. Marami ka pang makikilala. Malay mo, andyan lang pala sa tabi-tabi mo. Kaya naman darating na lang siya bigla sa buhay mo. At dito napasagot na si Chris ni kay Sir Paul. Pero kung sa akin lang, bakit di siya nagsabi sa akin na ganun pala yung plano niya? Masakit naman yung para sa akin. Kasi biglaan yung nangyari. Tapos,
Nag-usap kami na mag-date kami ngayon tapos di siya dumating. Di mo na siya nagsabi sa akin. At pagkatapos nagsalita si Chris kay Sir Paul, tinawag ni Sir Paul ang waiter. Sir? Pa-order po ng juice. Okay, thank you. Kaya siguro, yun nga, hindi kanya sinasagot. Hindi lang niya siguro dinasabi sa'yo kasi baka nahihiya siya o yung mga desisyon niya. Pinili niya yung pag-abroad kaysa yung ito. Pero ganun malungkot. Ganun talaga yung minsan yung life. Diba sabi ko naman sa'yo. Tsaka yung kalungkutan, minsan, mayroon din kapalit yun na kasiyahan. Diba? Pagkatapos magpaliwanag ni Sir Paul tungkol kay Edito, sinabihan ni Sir Paul si Chris na, Sige, kumain ka muna. Tapos ko lang din eh. Wala nang gana kumain. Okay. Ako na lang din ang maghahatid sa'yo kasi hindi rin pwede sila Rap. Bakit po? Siyempre may pamilya sila so hindi sila makakapunta kaagad lalo gabi na. Ako may meeting sana ako kanina. Kaya lang kawawa ka naman dito, wala kang kasama. Si Paul din, hindi rin siya basta-basta makakapunta dahil may pamilya din. Kala ko nga hatid din ako ni Paul dito pero nagtaksi na lang ako. pagkatapos sa paliwanag ni Sir Paul kay Chris na, napatanong ito kay Chris na, Nagustuhan mo ba yung flower? Sobrang ganda nga. Maganda, di ba? Sobrang Thank you, sir. Order mo, sir. Thank you. Sir, meron ba kayong wine dito? Wow! Sige. Pa-serve na rin po ng wine. Gusto mo ng wine? Sige po. Sige. Thank you. Di ba ang ganda ng flower? Parang ikaw yan. Pagkatapos sa pag-uusap ni na Sir Paul at Chris na tungkol sa flower, may sinabi siya kay Chris na, Ganda-ganda mo kaya? Ganda-ganda mo ngayong gabi. Kung malungkot. Ha? At dito, si Chris na naman ang nagtatanong kay Sir Paul. Ikaw ba, sir? Wala ka ba bang, pamilya? Wala pa eh. Bakit po? Iikan kasi ako. Tsaka... Nasaktan kasi ako nun kaya matagal ako na magana kami. Pero bakit hindi na po kayo na nag-asawa? Huwag mo na nga kumpuin. Ay, Huwag mo na kumpuin ha. po. Ay, At pagkatapos sa paliwanag ni Sir Paul, sa mga katanungan ni Chris na, nagtatanong na naman ito ulit. bakit hindi na po kayo nag-asawa? Siguro yun nga, hindi ko pa nakikita yung para sa akin. Pero, feeling ko nakita ko na. Ano po? Sabi ko, huwag mo na akong pinupo eh. Ay, Hindi ko pa nga kasi nakikita yung yung para sa akin. Pero, malay mo, dumating siya bigla. Tsaka, minsan parang nakikita ko siya pero alam mo yun, yung parang bigla na lang naisip ko siya. At si Chris na, napatanong na naman. sino? Basta, nandyan lang yun sa tabi-tabi. Ito na yung wine. Inom tayong wine. Sige.
sir. Okay. Cheers tayo. Para mawala naman yung lungkot mo. Sarap ng wine. Sarap ng wine nila, no? Oh. Sana all. At sa pagkatapos nilang uminom ng wine, may sinabi ito kay Chris na, So yun, kung huwag mo naisipin si Ed dito, kung hindi man siya dumating, kung nagbago na isip niya, pinili niya yung pag-abroad, okay lang yun. Ha? Apo. Sabi ko, huwag mo na akong ipupo eh. Sorry, sir. Oh, sir naman ngayon. Paul. Ayan. Oh, Paul na lang itawag natin ha. Okay, Paul. Oh, okay po. Paul yun? Naguna kang makita. Ako na lang maghahatid sa'yo pa uwi. Sige po. Ay! Tadhana na sa bawat ngiti mo, mundo'y naglilinag. Parang abangan ang pangalawang yugto ng Chris Pao Part 2, at salamat sa inyong panunood. Thank you for watching. Salamat po.